morning po mga kapuso. Good morning, girls. Good morning, girls. Good morning. Yes, gising-gising na po tayo. Welcome po sa unang hirit at Biyernes na naman. Huling araw ng trabaho at ang petsa po ngayon, 8 na po ng Abril. Pera ba yan? Sweldo sa iba? Sweldo. Siguradong marami na naman ang excited na dyan para sa kanilang mga outing, lalo na't holiday po bukas para sa araw ng kagitingan o tinatawag din na Bataan Day. Nandun na yung mga veterano kahapon, ha? At kahit ang mga pasok, may pasok tuwing Sabado, bakasyon po bukas. Kaya eto at hihirin na naman tayo masayang summer outing at this time mula naman sa probinsya ng Batangas. Magaganda mga beach dyan. Yes, at isa nga po sa magandang puntahan doon, yung pati yung dive site ng Anilaw, Batangas sa bayan ng Mabini. Kaya mamaya po makiki-outing na tayo doon kasama sila Monica Arn at isang guest celebrity sa barkada. Sino kaya yan? Hulaan niyo. Hulaan niyo kung ayaw niyo namang lumayo ng Metro Manila para mag-enjoy. Heto ang magandang gawin tuwing weekend, ang mag-shopping. Yes. Nauso na kasi ang mga weekend market ngayon, tulad na lang dyan sa may EDSA Quezon Avenue. Kung ano-ano nga ba ang mabibili sa weekend market na yan, mula sa mga paninda hanggang sa masasarap na chibog, ipapakita na sa ating mamaya nila Maring Lynn at Paring Drew. Ay, namimili ako dyan pag Sunday. Ay, talaga? Yes. Malapit lang yan dito. Yan lang yan. 2 hakbang lang yan. Mura ba? Mura? Mas mura sa palengke? Well, ano? hindi mo Mahal ang konti. parang halos pareho lang. Pero syempre, masarap. Oo, Lalo na yung mga kakaiba luto. rin yung mga binibenta, di ba? Kakaiba. May mga organic. Iba-iba, no? Saka makakakita yung mga native na mushroom. Wow. Malalaki? Oo, malalaki. Hindi, maliit. Maliit. Uy, may leksyon pa. Uy! Mamaya, babalikan natin yan. Pero bagong lahat ng yan, makibalita muna tayo sa isa na namang malakas na lindol na tumama sa Japan. Yan at ang iba pang mga balitang dapat yung malaman sa ating top hirit. Mga kapuso, halos isang buwan matapos tumama ang killer quake at tsunami, muling niyanig ng malakas na lindol ang bansang Japan. Ang lakas ng lindol na itinuturing pa rin aftershock, umabot po sa magnitude 7.4. Nangyari ang lindol bandang alas 11:32 ng gabi, oras sa Japan. Ayon sa ulat ng US Geological Survey, ang epicenter ng lindol ay tinatayang nasa layong 66 na kilometro sa silangan ng lungsod ng Sendai sa ilalim ng karagatan. Kaya naman mabilis na isinailalim sa tsunami warning ang mga baybayin malapit sa epicenter. Pero kinalaunan, binawi na rin po ang tsunami alert at wala namang naiulat na grabing pinsala sa mga ari-arian sa mga lugar na niyanig ng lindol. At bukod po sa Japan, yanig din po ng lindol ang bansang Mexico. Naku, medyo malakas-lakas din po ang lindol doon na umabot sa magnitude 6.5. Naganap ang lindol dakong alas 8 ng umaga sa Mexico o alas 9 ng gabi oras po dito sa Pilipinas. Tinatayang epicenter nito sa layong 71 kilometro sa timog-timog silangan ng Veracruz, Mexico. Wala namang naiulat na nasirang ari-arian. Pero agad namang pinalita sa mga tao sa ilang eskwelahan at tanggapan sa lugar. At sa ibang balita naman, sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ang mag-asawang Congressman Mikey at Angela Arroyo kaugnay ng hindi nila pagbabayad ng tamang buwis sa Bureau of Federal Revenue. Ang kay BAR Commissioner Kim Henares, tumataginting na 73.85 million pesos daw ang kailangang bayaran ng mag-asawa. Base sa reklamo ng BIR, 3 taon naman ang hindi naghain ng income tax return o ITR si Congressman Mikey, habang ang may bahay naman yan si Angela taong 2004 lang nagbayad ng buwis. At bukod dito, kulang din daw nilagay nila sa ITR na kinita nila noong 2004. Pero paglilinaw ng BIR, hindi raw nila pinag-iinitan ang mga Arroyo. Ang kaso raw na ito ay base sa kanilang mga dokumentong hawak. Maliit daw kasi ang idineklara nilang kita noong mga taong yon kumpara sa mga nabili nilang ari-arian sa Lubao, Pampanga at La Vista noong 2004 at bahay sa Amerika noong 2005. Bukod pa riyan ang mga sasakyan, stock shares, alahas at iba pa. Bukod sa mag-asawa, kinasuhan din ng BIR ang Brazilian model at TV host na si Diana Menezes. Mahigit 990,000 pesos daw ang kailangan bayaran ng TV host sa gobyerno para sa kanyang pagtatrabaho sa Pilipinas mula noong 2007 hanggang 2009. Samantala, ayon naman kay ang galing Pinoy Representative Mikey Arroyo, handa niyang sagutin sa korte ang mga reklamo ng BIR. Sa tinanggap na abiso ng kongresista mula sa kagawaran noong April 5, may 10 araw silang palugi para sagutin ang akusasyon. Ayon kay Arroyo, isa raw itong malinaw na harassment sa kanya at sa kanyang asawa. Yan ay para pagtakpan daw ang mga kinakaharap na problema
ng pamamahala ni Pangulong Noynoy Aquino gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin at sa unti-unting bumababang approval ratings ng Pangulo sa mga survey. This is pure harassment. Diba? This is harassment. You know, I think the government needs a gimmick eh. Diba? They need a gimmick. They need a gimmick. Kasi lahat umakyat yung presyo ng gasolina, umakyat yung unemployment, umakyat ang presyo ng kuryente, umakyat ang presyo ng tinapay, umakyat ang survey ng Vice President, umakyat ang survey ng Supreme Court, bumababa na survey ng Pangulo. Actually, yung mahirap dyan, yung parang dagdag problema din. Yung mga years o yung mga taon na hindi siya nag-file ng ITR, yun yung mga taon na nakaupo pa rin sa pwesto kasi si Pangulo Arroyo eh, di ba? So kapag ngayon, tapos pag ngayon kinasuhan, sabihin, hinaharas lang sila. Yun ang madaling sabihin, pero it's well documented. Oo nga eh. Nabasa sa records eh. Whether or not sometimes kasi nagiging problema, iniisip ng iba, pag kunwari wala kang income for the year for some reason, di ba? Pero actually, parang nagpa-file ka pa rin yata, dapat ng zero. Kailangan mo i-declare pa rin. Ganun, declare pa rin. Pero yung ilan dun sa years na yun, nakaupo rin naman siyang congressman. So at the very least, yung kita niya as congressman, dapat final din niya, di ba? That's right. So tinanong, Paliwanag na lang niya kasi nga kung saan galing. Problema yung sasal kasi di ba nagsasal sila dahil government employees sila, nagkakaroon tuloy ng ano kasi alam naman maliit lang naman yung sweldo nila eh. So that to explain lang naman, baka may iba silang pinagkakakitaan. Pero yun nga, ang hirap kasi, no, yung mga, pag nag-declare sila ng mga assets, properties nila, bahay sa Amerika, kung saan bahay, pero ito lang kinikita nila. Ang alam ko, pag government official, hindi ka rin naman pwedeng makisawsaw sa mga businesses. ibang negosyo. Baka may conflict Yun na, of kaya interest kailangan eh. paliwanag na lang niya, di ba? At na-mention sa report kasi binanggit niya yung mga gifts daw sa Pasko. Wedding. Ang gifts daw pala, lahat daw everything halos to is declare. taxable. If it's beyond 10,000 pesos na gift, kailangan daw ipatax. sabi nga nila, makapulot ka lang daw ng pera, taxable na yun. Paano na itong bench ito dito sa tenga ko? Kailangan talaga i-review din lahat, no, sa tax. Kasi may mga nakakagulat. Totoo yan. Kailan ko pala i-declare to? Kunin niyo lahat ng resibo. Lahat resibo. Lahat ng expenses. Kasi Tama. pwede yung isama eh. And to help the BIR na rin para alam nila na nagbabayad din ng tax yung establishment kung saan ka bumibili. Yes, oo. At sa pataling pinagulat naman ng Brazilian model at TV host na si Diana Meneses, ang balitang sinampahan siya ng tax evasion case ng BIR. Ayon sa TV host, updated siya sa pagbabayad ng tax at tamang buwis daw ang kanyang binabayaran. At posible raw ng kanyang dating manager ang may pagkakakulang o pagkukulang sa pag-aasikaso ng kanyang buwis dahil ngayon ay nagpalit na raw siya ng manager. Pakiramdam din ni Diana ang harassment na naman din ang naturang kaso dahil mali-mali ang impormasyong nakasaad sa sulat na dumating sa kanya. Pero sa kabila nito, handa raw maipag-cooperate sa BIR ang TV host. Susunod daw siya sa batas ng Pilipinas kung saan siya nagtatrabaho at tinuturing na rin niyang tahanan. I love the Philippines. I'm really cooperating with everything. Bakit naman ganun yung nangyari sa akin? And it's not even April 15 yet. And I am already paying it 1 week in advance. Yeah, it's harassment for me. And I could actually get back to, I'm sorry but I could get back to those people who were actually harassing me about that. Gusto ko rin malaman siguro naging proseso ng BIR. Paano ba yan? At random? Oo, kasi biglang lumitaw yung mga pangalan nila eh. Isa-isa ba yan talaga? Alphabetical ba yan? Meron ba nung tatanda mo nung mga recent years, si Judy Ann? Oo, yun diba? At di naman sila mahirap kausap din ng BIR eh. Basta makikipag-usap ka, minsan nga, pwede naman kayo mag-compromise. May ganun pa Paano din mo sila. settle, gano'n? Yes, that's right. I think it's also because tulad na sinabi mo, marami din tayong hindi alam dun sa nitty-gritty, dun sa small details na pag-file ng income tax. Yes, oo. Baka, I don't know how we can educate everyone na pag naging taxpayer ka na, meron ka bang seminar dapat, meron ka ba book, guidebook. Kasi di ba parang ngayon nga lahat, parang ang alam niya pag maliit ang sweldo niya, wala akong dapat bayaran tax, liit ang sweldo ko eh. Pero hindi. Meron diba? din pala, Oo, diba? meron din, oo. Alright mga kapuso, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Dalawang pinaghihinala ang hold-upper patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Laon-Laan Road, Sampaloc, Maynila kagabi. Yan ang Ronda Report ni Micaela Papa. Mika? May patay ang dalawang suspect sa hold-upan ng jeep matapos makaengkwentro ang pulis sa Laon-Lang Street, Sampaloc, Maynila kagabi.
2 tama ng bala sa katawan at 1 sa ulo ang tinamo ng suspect na si Eduardo Delmo. Tama naman ang bala sa sentido ang dumali sa isang di pa nakikilalang suspect. Nakatakas naman ang 2 pa nilang kasama. Walang nasaktan sa hanay ng pulis. Ayon kay Police Chief Superintendent Jemar Modequillo, TS4 Station Commander, nagsimula ang putukan nang sitahin ng pulis ang 4 na suspect na kabababa lang sa hinoldap na jeep sa kanto ng Antonio Street at Laondaan. Isa sa mga unang pagsabak ng kanilang plainclothes motorcycle roving unit na itinalaga para tugunan ang problema ng hold-upping at riding in tandem sa naturang kalsada. Yan ang Ronda Report mula sa Maynila. Balik sa Roya. Maraming salamat, Micaela Papa. Patay naman ang isang retiradong pulis matapos siyang mabangga ng isang taxi habang tumatawid sa East Avenue, Quezon City kagabi. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, walang kawala kay kamatayan ng retiradong pulis na si Senior Police Officer 3 Filimon Rosas nang masagasaan sa may East Avenue sa Quezon City alas 11 ng gabi. Tumatawid daw noon ang dating pulis nang masagasaan ng isang rumalagasang taxi. Sa itsura pa lamang ng bumper maging ang nagkabasag-basag ng windshield ng taxi, tila malabo talagang makaligtas ang sinumang naararo nito. Ayon sa driver ng taxi, di raw niya nakitang tumatawid ang dating pulis. Sa katunayan, nagulat na lamang daw siya nang humampas ito sa kanyang windshield. Posibleng hindi nga talaga agad makapansin ng taxi driver ang biktima ayon sa mga responding police. Pero yun ay dahil daw sa kadahilan ng sobrang tuling ang pagpatakbo nito.